si former Senator Trillanes ay nagsampo po ng kaso laban po dito sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines at laban po dito mga kababayan sa ibang mga vlogger at dito po kina Atty. Baligod. So sabi po dito mga kababayan, basahin po natin ha. Ngayong umaga, ang nag-post po nito si former Senator Antonio Trillanes. Sabi niya po dito mga kababayan, ngayong umaga ako ay muling nagsampa ng mga kaso laban kay laban dito sa 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines dahil sa patuloy nilang pagpapakalat ng kasinungalingan tungkol sa akin. Kasama rin sa kasong ito si Byron Banatbay, Cristobal at iba pang host ng SMNI. Hanggat patuloy silang nagkakalat na mga kasinungalingan, patuloy din ang pagsasampa ko ng kaso laban sa kanila. Di ko kayo titigilan. Yan po yung sabi ni former Senator Trillanes. So ngayon, pakinggan po natin itong interview ni former Senator Trillanes kanina mga kababayan na kung saan meron po siyang ibinulgar dito na yun po palang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. May mga kasama po pala yan at yung mga kasama nila, sinasabi mga kababayan na na-offeran daw po ng pera para lumabas at magsinungaling laban po sa ating pamahalaan. So ngayon ito, i-play po natin. So ngayong umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So bawat interview na lalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa kanila. O yan ang maganda, tambakan ng kaso yung mga sinungaling na yan. Di po ba? Yan ang maganda. Tambakan ng kaso yung mga sinungaling na yan. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan, kung hindi po talaga kakasuhan at tuturuan na leksyon niya mga yan, patuloy pa rin po ang pag-iimbento at pagkakalat ng kwento ng mga yan. Kasi nga mga kababayan, allegedly, mga bayad. Yun po. Na yun nga, nagbigay ako ng pera sa ICC, na tumanggap ako ng mali-maletang pera at kung ano-ano. Lahat ng minensyon nila about me, doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito doon sa akin talagang it's a lie, di ba? And they know that. Ngayon ito ang importante, within the next few weeks ay mabubuo na yung picture kasi may mga dati silang kasamahan na naalukan ng pera para lumabas. So within the next few weeks sinasabi dito ni former Senator Trillanes na may mga dating kasamahan itong nagpakilala itong 18 nagpakilala na dating miyembro ng Marines mga kababayan. Ang nagsasabi daw po na naalokan daw ng pera. Pero yung iba mga nagsasabi na yon na umamin na naalokan ng pera, hindi po nila tinanggap yung offer po sa kanila para siraan ang ating pamahalaan at yung iba mga tao. Ano po dito po sa ating bansa katulad po ni former Senator Trillanes. Mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Yan po yan. Ilan po yung mga sinasabi niyo na alukan din na mga kasama nila? At least 5. Yan! Yan ang maganda. Mga dati nilang mga kasamahan. So, inalukan din. Hoy, Ma'am Dolly Babe, shoutout po sa inyo. Pakisabi kita Tatay Marcos kay Nanay Emma, may galab shoutout po at magandang gabi po ha. Ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So, yun ang dito. Sir, nasa active pa po ba yung 5 na ito, sir? Or mga rekilyado lang? Meron nasa active, merong mga retired rin. Sir, Tama. po sila against this people? We'll see. I will not preempt their moves. Pero ito yung magiging bangungot ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. At saka ito rin yung magiging bangungot mga kababayan ni Atty. Levy Baligod. Ano po kasi biruin nyo mga kababayan, wala po talagang tawag dito, wala talagang nakakaalam na nag-file siya ng kaso eh. Talagang kung iisipin naman natin, expected naman talaga pero nakakagulat itong ginawang ito kanina
ni former Senator Trillanes at nagulat din dyan mga kababayan, siguro yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Kaya nga biruin nyo, napakatindi nito. Kada magpapa-interview, yung 18 dating miyembro ng Marines, mga kababayan, na sinasabi nila, kakasuhan sila ni former Senator Trillanes hanggang sa Manawa na sila magpa-interview. Ano po kasi maliwanag naman yung sinabi ni former Senator Trillanes na hindi po niya titigilan ito pong mga taong ito na naninira po sa kanya. Dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay? Kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Yan po yun. Sir, sino po ito, sir? Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta mababalitaan nyo na rin lang yan within the next few weeks. Kasi lang nagpapasira sa Ha? Kasi nung like last week, nung meeting Marines, nagpapasira sa kanila. Oo. Kasi tinitestify nila na totoo yung mga nasa affidavit. Walang ganun. Nabasa niyo ba yung pinirmahan nila, Ate David? No, sir, but they appear in the NBI, sir. They appeared sa NBI Yes, sir. twice. Yung pangalawa, di ba, in-interview sila individually. So nakita nyo na yung pinirmahan nila doon? Hindi pa. So darating. Hindi, pero may sinasabi na may dalawa daw pong o 4 o 5 pumirma mga kababayan. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Pero dahil nga natatakot at kinakabahan itong si Baligod, gusto niyang kuhanin at punitin pa nga yun mga kababayan. Di po ba yun yung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag? Darating tayo dyan. Basta't may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat doon sa original affidavit nila. Tama. First clarification. Kasi kung hindi mga kababayan talaga tuturuan ng leksyon itong mga sinungaling na ito, ano po, kung hindi talaga papalaga ni former Senator Trillanes yan, magpapatuloy po yung pagpapakalat po nila ng fake news mga kababayan At kawawa naman po yung mga individual o yung mga tao na dinadawit nila nang wala namang kamuwang-muwang o wala pong alam dito po sa mga issue na ibinibintang po nila. Kasi nga meron po nagsasabi talaga, allegedly, na tumanggap mga kababayan ito pong sina Levy Baligod ng 50 million at yung mga allegedly po yan mga kababayan at yung mga nagpakilalang miyembro ng Marines mga kababayan o dating miyembro ng Marines ay tigde 5 milyon. So kung ganun ba naman kalaki mga kababayan, kung totoo man yon na ganun kalaki yung natanggap nila, talagang magsisinungaling po yan hanggang dulo. Pero kung papalagan po ng papalagan ni former Senator Trillanes, talagang dyan makikita kung nagsasabi ba ng totoo yung mga yan or hindi. Kaya dapat talaga, the more na magpapa-interview, kasuhan ng kasuhan. Kung nga pagkakataon nila, kung nagsasabi sila ng totoo, hindi dapat wala silang ipinangangamba. Diba? Tama! Ganun lang yan. Ako, I've been in this road before. May mga allegations ako. Diba, nilabas ko sa media, kinasuhan din ako. Doon ko nilabas yung aking ebidensya. Ngayon, na-dismiss na ang karamihan. Diba? So, ito yung pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, ito yun. Dapat wini-welcome nila. Sir, just for clarification. Iyak dito, sinabaligod, mapipilitan silang ilabas yung aligasyon nila. Mapipilitan silang ipresenta mga kababayan yung ebidensyang hawak nila laban po kay former Senator Trillanes. Nakatanggap kayo na ito sa meeting Marines, like gusto ng Google. Yun po ba information na yun natanggap nila after nila mag-appear sa NBI? Yes. So, yun po yun. Okay? So, yeah. Sa plano po ninyong sampanan po sa cyber, paano yung susunod na makikita ng publiko bilang pananakit ko? Anong gagawin ko? Lulunukin ko yung mga kasalingan nila. Oh! Diba? Dapat alam nila yung pinasok nila. Na pagka gumawa sila ng ganyan, merong consequences yan. Diba? Hindi pwedeng gano'n na lang. Magpe-press con ka tapos gigibain mo yung mga reputasyon ng iba't ibang tao tapos
okay ka lang, uuwi ka kung magkano man yung na ipangako sa'yo. Dala mo. Tama. Hindi pwede gano'n. Ganun lang po yan. Parang pagkakatingin ng sir nung sinabi niyo kulang. Nagpakita na ba si Gutesa, Jake? Hindi pa po. Wala pa tayong balita kay Gutesa. Baka nga nawala na talaga ng tuluyan si Gutesa. Walang ganun sa mga group at sa grupo to para lumabas. Hindi ko na lang muna ipe-preempt, pero lalabas siya within the next Sir, week. nasabi ba nila yung magkano yung Sinabi nung mga dating kasamahan nila. magkano sir yung rate? Hindi. Basta hindi ko na lang muna ipe-preempt. Darating tayo dyan. At may ongoing investigation. Senator, Okay. yung babaliktad dun sa 18, Meron. okay. Meron dun sa 18. Tapos meron dun sa mga dati nilang kasamahan. Nako! Kasabing 100. I'm not sure. Basta meron mga ganyan. Darating tayo sa punto na yon na ilalabas sila kung ano talaga yung totoong storya na nasa likod nung presko na yon. Okay? So, okay. Hindi ko muna sasabihin. Sila po yung pinagpirma ng affidavit sir. Hindi. Basta yun na muna. Ha? Yun na lang muna. Okay. Maraming salamat. Yan mga kababayan, maliwanag Sinabi ni former Senator Trillanes na hindi po niya titigilan. Ito pong mga nagpakilala na dating miyembro ng Marines, mga kababayan. Hanggat magpapa-interview ito, sasampahan niya ng paulit-ulit ng kaso hanggang sa mapilitang tumigil na, mga kababayan, sa paglalabas ng kasinungalingan. Ano po, kasi biruin niyo mga kababayan, mahirap nga naman kasi lunukin kung hindi naman totoo yung sinasabi laban sa'yo. Katulad na lamang, mga kababayan, ito pong usapin patungkol po dito sa walang katapusan na desisyon ng COMELEC, mga kababayan, about po dito sa SOSE case ni Senator Rodante Marcoleta. Dahil kung titingnan nyo mga kababayan, ito daw pong COMELEC, meron daw pong nilinaw sa naging desisyon po mga kababayan sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Ito, pakinggan po natin. Naglabas ng paliwanag ang Commission on Elections kaugnay sa naging unanimous decision ng NBank sa kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Tapos inaaway pa ni Kuya Sander. Etong si COMELEC Chairman George Garcia, nag-inhibit naman pala daw. Diba? Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia na nag-inhibit sa naturang botohan, nagsagawa ng motu proprio na investigasyon ang komisyon matapos kumalat sa social media ang mga ulat na hindi tumutugma ang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng Senador sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Hindi kasi, ang nakakatawa kasi mga kababayan dito, na-absuelto si Marcoleta pero yung mga donor po niya, sabit. Katulad na lamang mga kababayan ni Mike Defensor, di ba naging katawa-tawa ngayon? Ito pong si Mike Defensor kasi nga nagbagandang loob siya pero ang ending, mukhang nailaglag pa ata siya ni Senator Dante Marcoleta. Ano po, kung makikita nyo pa nga, ikinumpara pa nga ni Mike Defensor mga kababayan sa issue ng akyat bahay at tumulong do sa akyat bahay para makakyat sa bahay, yun pong kasong kinakaharap niya dito po sa COMELEC mga kababayan. Kasi nga naman, saglip na si Senator Dante Marcoleta ay magkakaroon ng problema. Ang nangyari, eto pong si Mike Defensor, yung tinamaan. Naging pagsisiyasat ng Political Finance and Affairs Department o PFAD ng COMELEC natuklasan na mayroong 3 donors na hindi na-i-report sa SOSE ng Senador. Sa ilalim ng Section 109 ng Omnibus Election Code, ang hindi tamang pag-uulat sa SOSE ay itinuturing na kasong kriminal na may parusang pagkakakulong mula 1 hanggang 6 na taon. Pero inyo, so ibig sabihin kapag napatunayan na guilty dito, sina Mike Defensor at yung iba pang donor ni Senator Dante Marcoleta, pwede palang makulong ng mahabang panahon ito pong sina Mike Defensor. Ito ang dapat na mangyari dito. Dapat talaga trabahuin na yan para na sa ganon mapapanagot na yung mga tao na yan. Lalo na at yung mga yan ay mahilig magpakalat ng fake news mga kababayan. Siguro karma na nila yan. Ano po, maliwanag na karma na nila yan kung sakaling makasuhan sila ng kasong kriminal. Gayunpaman, ipinaliwanag ng komisyon na sa ilalim ng Republic Act 7166, partikular na sa Section 39 nito o ang repealing clause na decriminalize na ang nasabing paglabag para sa mga kandidato.
Dahil dito, hindi na maaaring sampahan ng kasong kriminal ang isang kandidato sa ilalim ng Section 109 bagamat maaari pa rin silang maharap sa administrative liability. Ang iba po kasi nagko-comment sa social media. So parang ang nangyari dito mga kababayan, ano, parang itong kaso ni Senator Dante Marcoleta dapat, mukhang napatulad po ito sa kasong libel na na-decriminalize mga kababayan. Kaya nga kung matatandaan nyo, kung may kaso kayong libel, magbe-bail na lang kayo. Halimbawa, nakasuhan kayo, di ba ang kalimitan na nangyayari, nagbe-bail na lang para makalabas. Inutil si Comelec, pinaboran si ganito. Kung iba pong kandidato yan, ganun din po magiging interpretasyon namin. Sa proteksyon po ang batas. Anong solusyon? Baguhin ang batas. Ngayon po, si Congressman ay nag-file. Si Congressman Brian Po ay nag-file ng panukalang batas several months ago upang ibalik ang dating sitwasyon. Sa ngayon ay inaantabayanan pa ang reaksyon ni Senator Marcoleta hinggil sa bagay na ito. O diba, kita nyo, umaaray sila. Diba mga kababayan, kita nyo, umaaray sila sa social media. Kasi mga kababayan talagang puputaktihin sila lalo na kung nakikita ng taong bayan na hindi po talaga naging patas yung desisyon nila. Dito po sa usapin ni Senator Dante Marcoleta, lalo na nung nakaraan may lumabas na balita na may nasagap si Senator Ping na nahaharap sa pressure yung mga commissioner doon po sa COMELEC at kung mapapansin nyo, ganito yung naging resulta sa kaso ni Marcoleta. Talagang kahit sino mag-iisip po talaga ng hindi maganda. Ano po mga kababayan, kaya hindi rin natin masisisi yung mga kababayan Pilipino po natin kung bakit nga ba samut-sari yung komento po nila patungkol po sa nangyaring ito sa kaso ni Senator Dante Marcoleta. So ngayon, ang isa sa pinaka nakita natin dito, talagang nasasaktan sila at tinatamaan sila mga kababayan sa nakikita po nilang reaksyon sa mga social media. Ano po siguro sa mga YouTube o kaya sa mga Facebook mga kababayan na nakikita nila kung ano yung reaksyon ng mga kababayan Pilipino po natin, tinatamaan sila. Kaya panay yung pagpapaliwanag po nila patungkol po sa naging desisyon nila mga kababayan dito po sa kaso ni Senator Dante Marcoleta. Pero kayo, kung kayong tatanungin mga kababayan, sa inyong palagay, tama po ba ang naging hatol ng COMELEC mga kababayan dito po sa kaso ni Senator Dante Marcoleta patungkol po sa kanyang sose? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dyan.